Magandang oras at magandang buhay. Welcome back sa ating channel mga katiyats para sa ilang minutong treasure marker analysis. At bago tayo magpatuloy, of course, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang channel. Click niyo muna sa mga bago pa lamang ang subscribers button. At sa ating mga katiyats, shout out sa lahat ng ating mga nanonood ngayon, sa ating mga katiyats sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao at sa ibang dako ng mundo. Oh well, meron tayong natanggap na video dito. Maganda to kasi ito yung mga legit signs and markers ng Yamashita Treasures. Merong Hugis Heart na naka-engrave at sa ibabaw nito ay square hole. Naku, maganda to. At parang may manipis na litrang X sa gilid ng square hole. Meron pa sa gilid oh. Dalawang square hole yata ito. Okay, atin muna panoorin tong video bago tayo magbigay ng partial analysis sa marker na ito. Aba, confirm ng aso. Sabi ng aso dito. Sana meron tayong mga aso na marunong sumingot ng ginto, no? Ng Yamashita Treasures. Para yun na lang ang detector natin. Ganda ng heart, oh. Malalim, pagkagawa. Merong dot pala sa bandang kanan ng heart. Kaya mayroon na tayong mga clue. So mga ano ito, tinatawag na mga igang rocks or limestone rocks. Okay, so ito yung ating picture ng marker. Ang visible or talagang nakikita dito ay itong hugis puso at kwadradong butas, o ito ba'y litrang D, parang nagaganyan, di ba? Kaya unahin muna natin kung ito'y square box, so ibang direksyon ito. Pero kapag ito'y litrang D na nagaganyan, so iba rin ang kanyang direksyon. So meron tayong dalawa na digging spot kaagad dito sa marker na to. Okay, itong nakita ko naman dito, medyo natural lang to kasi meron ding mga butas-butas dyan katulad nito, meron. Pero mababaw lang siya. Kaya itong dalawa lang ang ating bigyan ng kahulugan. Dalawang sign lang. Okay, ngayon kung ito'y square, yan. At iparis natin yan sa puso. So automatic na sundan natin tong tulis ng puso. Okay, ngayon dahil hindi ito bilog, so atin lang i-estimate ang mga distansya na palaging ginagamit sa treasure. So ito ang ating direksyon papunta rito. Ngayon ano bang distansya niyan? Ang distance kasi ang mahirap, di ba? So kunin natin ang pinaka itong palaging mga distansya na ginagamit. So ang 5, yan ay pasok sa Japanese measurement na 1 pole. Ang 1 pole is 5 meters. Kaya palaging merong 5. Ngayon, dyan tayo una maghukay sa 5. So example, ito ang 5 meters. So dito tayo.
Ngayon, 2 meters lang ang ating test dig, 2 meters. Kapag wala kayong nakitang bagay na gawa ng tao o kahit magandang signs na bato sa ilalim ng lupa, kapag wala sa 2 meters deep, stop na, kasi ang hinahanap natin ay mga giveaway, hindi mga bunker, kaya mababaw ang ating hukay. Kung wala ay atras tayo papunta sa 3 meters. Yan, so malapit na tayo dito sa bato. 3 meters lang, ganun din, 2 meters deep. Ngayon, sabihin natin wala pa rin, so punta na tayo sa pangalawang adjustment. Punta tayo sa unahan ng 5. So dito sa unahan, 7 meters yan. Kaya meron tayong formula sa mga test dig na 357. Pero ang 5 ang unahin nyo kasi yan ang pinaka maraming nakuha sa kanyang distansya. Okay, so ito yung ating direksyon kapag box itong dito. Ngayon kung hindi yan box, kung yan ay litrang D, ito kulayan natin ng dilaw. Halimbawa, ito yung nagaganyan, litrang D yan. So ang ibig sabihin ng D ay yan ay variation yan ng arrow. Ganyan yan sa kanyang totoo na meaning. So yan ay arrowhead. Ang D ay arrowhead. Minsan ang D kapag nakatayo ang D na ganyan, yan ay direction din na west. So dalawa ang kahulugan niyan. It can be west or arrowhead. So ito lang ang sundan, ito na direksyon, papunta doon. At i-apply din yung 357. Ngayon ang maganda niyan kung ang direksyon na ito ay west. So kung west yan papunta rito ay maganda kasi may coincidence sila, di ba? So kung west yan, ang meaning ng D ay west din, west direction. So tamang-tama, di ba? Kung ang pinupunta riyan ng D ay west, so yan ay 100% na nag-match ang dalawa, nag-vibes. Kaya pwedeng meron. Okay, so ang pangatlo diyan na paghanap mismo ay sa baba na dito. Kasi minsan ay binibigyan tayo ng hapon ng maraming signs, yun pala ay nasa baba lang niya. Kaya ganun pa rin, tanggalin yung bato. Halimbawa, ito yung bato, ito yung lupa, tanggalin yung bato at hukayin ng baba nito. Test dig pa rin 2 to 3 meters. Kung merong makakitang magaganda na signs, patuloy sa 3 meters. 4 meters, makakuha na kayo ng giveaway kung meron. Okay, so yan lang aking pag-analyze sa inyong marker. Good luck sa inyo mga katiyats. Sa New Year, sana ay marami ang makakuha niyan sa buong Pilipinas. Ako'y magpaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang para palagi kayong updated. Click nyo lang yung subscribers button. Makakatulong kayo sa ating channel na mag-grow up kasi mahina na to eh. Humihina na ang ating channel, kaya kung gusto nyong manatili ito para ganado rin ako mag-upload dito ay paki-share and subscribe at mag-comment palagi. At sa katapusan nitong buwan ay pipili ako ng 100 subscribers, and then sa 100 yan ako mag-raffle ng 5 dowsing rod. At wala akong hinihingi na kahit pang LBC baka mayroon na namang mag-message sa inyo na sir, mayroong humingi ng 500, 700 pang LBC. Wala akong hinihingi kahit piso. Padala ko lang yan sa inyo, sorpresa lang. Hindi ko binabalita dito sa channel kung sino ang nanalo kasi
pumapasok ang mga scam eh. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all.